guys, for today's video, gagawa naman tayo ng panibagong video. Of course, magluluto tayo ng laham of roe, ground meat with, halagyan natin siya dito sa loob ng bell pepper. So, bali, kinat ko lang siya, yung mga bell pepper. Kinat ko lang siya, tinanggal ko lang yung takip. Then, gigisa natin mamaya yung ating mushroom. And then, after natin i-cut, nilagay ko na siya sa tray. Kasi dyan natin ilalagay mamaya ang ating mushroom. Ibibake natin yung mamaya. So, bali sa ground meat, nilagay ko lang siya dyan at lulutuin ko lang ng bahagya until maluto siya ng golden brown. Then, hugasan ko siya kasi ayaw ni amo namin ng maanta na meat. So, guys, pag ganyan na yung texture niya, hugasan ko na yan. Tapos lulutuin ko na ulit. Tara, umpisa na natin. So, ina pa, naglagay na ako ng olive oil, tapos iginisa na natin yung white onion. Wait natin siya until mag-golden brown. Pag ganyan na yung sibuyas, lagay na natin yung bawang. At pag ibabas yung aroma ng dalawa, ito na, lagay na natin ang ating giniling. Haluin lang natin siya hanggang maluto siya ng kaunti. At nang mawala na ang ating sabaw or tubig ng ating karne, sunod ko na ilagay ang ating kamatis. At dadagdagan pa natin yan ng tomato paste. Haluin lang natin siya hanggang sa manuot ang lasa ng tomato paste at tomato sauce or yung kamatis sa ating karne. Katapos ng 2 to 3 minutes, tintemprahan ko na siya ng asin, paminta, paprika, konting coriander, at konting cumin powder, cumin. At imimix na natin siya all together until mag-combine ang ating mga ingredients na nilagay. At pagkatapos, i-add na natin ang mozzarella. Maglalagay tayo ng mozzarella para mag-sticky siya. At haluin ulit natin para mag-combine ng ating mozzarella sa ating karne. At nung na-combine na natin, i-add na natin yung ating parsley. So, sa mga oras na to, malapit na itong maluto. Mga 2 to 3 minutes, pwede na natin patayin ng apoy. And of course, kailangan natin tikman para okay naman ang lasa bago natin i-serve sa ating mga amo. So far, okay naman ang ating ginawang giniling. Ngayon, ilalagay naman natin siya sa loob ng bell pepper. Yan. At kapag natapos na natin ilagay siya sa lahat ng ating bell pepper, nalagyan naman natin siya sa ibabaw ng more mozzarella cheese. Para mas yummy. Tapos, ibibake natin siya sa ating oven until masunog itong mozzarella. Tapos, luto na. Kasi luto naman na yan eh. So, yun lang. Thank you for watching. God bless you all.